O mga kababayan, nagsalita na po ang Administrasyong Marcos mga kababayan sa pamamagitan nito si John Vic Remulla tungkol dito mga kababayan sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Nila mga kababayan, buhay o patay, dapat daw managot mga kababayan ang may kasalanan. Lalong-lalo na daw dito sa kurakutan sa Flood Control Fund. At nagdemand mga kababayan ang Marcos administration ng DNA test para masigurado daw mga kababayan na si Cabral daw talaga ang namatay na iyon. Dahil alam naman daw natin pwede daw maging budol-budol mga kababayan ang kanyang kamatayan. Baka pinalitan lang daw ng ibang katawan. Tapos si Cabral, takatakas na. Yan po tila ang kanilang mensaheng pinapalabas mga kababayan. Sino ba ang mambubudol dito? Panoorin niyo po ha. She is still undergoing autopsy. Autopsy DNA pa. test. DNA test. Ipapasigurado nila mga kababayan na si Cabral talaga. Dahil kung hindi, baka iba pang gawin nun. Baka kumanta pa. Yan ba, John Vic? Ewan na natin. Make sure that it's really her. Budol-budol to Baka budol-budol, Diyos ko Lord. Yan talaga ang lumabas sa bunganga mo, namatay na nga John Vic. Sino bang mambubudol dito? At ang tanong namin sa'yo, budol-budol rin ba itong nasa balita? For your information mga kababayan, hindi lang pala si Cabral ang namatay sa DPWH at may kaugnayan sa Flood Control Fund. Sa makatuwid mga kababayan, for the past months, sunod-sunod ang pagkamatay ng mga nasa mga kababayan, nasa DPWH. Tingnan nyo etong mga news na ito mga kababayan, yan ang mga pinatumba na may kaugnayan mga kababayan sa flood control. Lalong-lalo na noong mga engineers and contractors mga kababayan na posibleng umiyak. Pinagurgor mga kababayan, tingnan nyo. Isang contractor na civil engineer, tumba. Lady engineer, tumba. Sa Bacolod mga kababayan, tumba. Ito sa Ilocos Norte pa, engineer, tumba. Yung isa mga kababayan, nagpatiwakal daw. Which is, kaduda-duda din. Sa Sorsogon, tumba. Sa Barn, tumba. Sa Negros Oriental, tumba. Sa Bacolod, tumba. Si Cabral, nahulog. Yun ang sabi nila. Pero sabi nila mga kababayan, ipa-DNA test pa yan, baka nang budol lang daw. Budol din ba itong mga previously na natumba na may kaugnayan sa Flood Control Fund? Ang malaking katanungan mga kababayan, kung ba'y ikakanta sana yung si Cabral, sino ang ikakanta niya? Sigurado tayo yung mastermind mga kababayan. Ang mastermind, siguradong mas mataas sa kanya. Yung isa mga kababayan, si Bonoan, pinatakas na. Sinong Yusek ba sila mga kababayan? Sinong secretary ba sila? Di ba secretary sila ng presidente? Imbestigahan mo yan, presidente. Sino ang mastermind? At ang tanong nito, Pasyo mga kababayan, kung hindi ikaw ang mastermind BBM, sino? Yan ang malaking katanungan mga kababayan. Tapos sasabihin lang nila ngayon, budol-budol lang ito. So, naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Sigurado lang tayo na siya talaga yan at siya ang namatay. We offer condolences to the family. Condolence ka pa, tapos parang nambaboy ka ngayon sa patay. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. Ikaw nga ang nag-make fun of. Anong sabi mo? Baka budol-budol? Tama ba yan mga kababayan? Kung mayroon silang pagdududa, dapat mga kababayan, hindi na lang nila dinagdagan ng mga masasamang salita. Baka budol-budol lang yung pagkamatay mo nagkukunwari lang yon? However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Habulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Sige, ikulong mo si Cabral. Paano mo yan mapanagot? Sana nga may video yan si Cabral mga kababayan bago siya na katsugi. O naman, buhay o patay papanagutin nila daw mga kababayan. mayroong ebidensya. Kukunin Paano mo panagutin ang patay? ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino Diyos ang ko, Lord. kanilang ninakaw. Hindi pa nga nabalik ang ninakaw ni Marcos Sr. Paano na lang ito si Junior ngayon? Namihasa dahil yung ninakaw ng kanyang ama hindi pa naibalik hanggang ngayon mga kababayan. Kaya okay lang, sige, hindi pala pwedeng ibalik Hindi nga nila nakbalik yung ninakaw ni tatay o ganyan mga kababayan. Ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Sabihin mo yan doon sa kataasan mo. Death will not protect you. Death O will Cabral, paano mo panagutin si Cabral? bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges. Ay nako, man up, Diyos ko Lord. Tapos ay nako, as if naman itong mga budol na ito mga kababayan ay Diyos ko, nakakakilabot pakinggan. And
be and have faith in the judicial system. Ay, Diyos ko, wala na kami. Kayo, bagoong Pilipino, lumayas muna kayo para bumalik ang aming faith sa judicial system. To the Filipino people, we Oh, binudol na naman kayo, Filipino people. no one is sacred. That Oh, bakit hindi mo ma-attach si Tambalustos at si Marcos? No one is sacred except us. death or no whatever act can protect you from the government Ano ba recovering to? the stolen money. Naiintindihan ba to niya ang kanyang pinagsasabi, mga kababayan? O, kukuryente yan sa kanya mamaya. We mean business. We mean business! Business! Oh, Diyos ko Lord, ginawa niyong negosyo ang pamumulitika at pagserbisyo. Business ba yan? Dapat service! Kukunin namin, babatakin namin. Bumatak na kayo. Sama-sama kayong babatak muli. Babatakin! Babalik sa taong Pilipino. Babatakin namin. Lahat. Babatakin ninyo ang lahat ng ninakaw. Diyos ko Lord. po ang spekulasyon Ay, naku, mga buwisit. tunay na kadahilanan Mm. ng pagkawala o pagkasawi ni dating Yusek DPW Catalina Cabral. But let's just hope na magkakaroon ng totoong linaw at totoong investigation. Ipapa-DNA daw dahil baka budol-budol lang daw ang pagkamatay. Oh, attorney. Circumstances surrounding her Ang nagsabi yung mga mambubudol pa. death, Ko Lord. whether it's untimely demise o anuman, but Imposibleng untimely na yun, mga kababayan, untimely. Sunod-sunod talaga ha. Tingnan nyo oh. For the past month, mga kababayan, 1, 2, 3, 4, 5, ilan na yan? Pang ilan na si Cabral na natumba, mga kababayan, na may kaugnayan dyan sa flood control fund. At ang mga ito, mga kababayan, is possible mga witness ha, na posibleng kakanta, mga kababayan, kung sino yung mga mastermind sa taas. Untimely pa rin. Timely yan para sa mga mga kababayan, mastermind. respetuhin mo natin siguro muna yung katahimikan ng pamilya Ay, binastos na ni John Vic. at Budol-budol daw. mayroon pang mas maraming higit yung mga totoong pulis na ang puso'y para sa bayan, yung pulis ng Pilipino, PNP, hindi yung pulis ng plunderer. Police ng plunderer. Oh, mga PNP, mga AFP, mga men in uniform. Ang sabi ni John Vic, babatakin namin yung pera daw ninakaw. Matinding batakan ito. Hindi po yung pulis ng pulpul na politiko, kundi yung PNP, yung pulis ng Pilipino. Na lumabas Police po ng sana Pilipino. yung totoong kadahilanan at tunay na investigation. Yung mga nagbubuhis ng buhay, ito po yung mga critical na panahon, peligrosong panahon po nating takpan itong mga masamang pag-uugali ng mga nabubuhay sa buwis. Nabubuhay sa buwis. Oh, baliktad no. Kikiramay tayo sa pamilya. Mayroong nagbubuhis ng buhay tapos mayroong nabubuhay sa buwis. Ng DPWH. Peligrosong panahon. Peligrosong panahon. Talagang peligroso. Kahit sa Kongreso, peligroso. Tatandaan ninyo yung kaso ni Congressman Kiko Barzaga. Oh. Hindi ko po kilala. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa ho na-meet ng personal. Tapos, may kahilintulad na pangyayari, mga kababayan, sa Senado, si Tulfo. Nagbayad pa nga daw ng 200,000 to 300,000 tip para sa Viva Max. Bakit hindi rin sinuspindi in Netflix, mga kababayan? Kiko Barzaga. Subalit dahil sa kanyang mga pagbubunyag bilang insider ng taong bayan sa mababang kapulungan ng Kongreso, ano ang sinuli sa kanya? Ano yung sinukli? Siya po ay sinuspindi 3 months. ng 6 na pong araw. 60-day suspension. At 2 months lang pala. Yung ipinataw po kay Congressman Kiko Barzaga. Next yan, mga kababayan, expulsion na yan. Dahil daw po kung ano-ano ang pipintang nila. Alam ho ninyo, mainam na may isang kakampi ang mamamayang Pilipino sa loob ng mababang kapulungan sa tulad ng katauhan ni Congressman Kiko Barzaga na nagbubunyag. Ganon din sa katauhan ni Congressman Sid Ungab at yung mga Isidro. kongresista na bumoto against the imposition of a 60-day suspension against Congressman Kiko Barzaga. Kaya hindi nakaboto yung mga kababayan yung Duterte Black dahil sila, mga kababayan, nag-walk out. Hindi nila masikmura. Congressman Bong Suntay at marami pang iba, Pero peligroso po yung ating panahon. Kung nagagawa nila ito sa isang incumbent member of the Legislative Department of the Lower House of Congress, kay Kiko Barzaga, ito pong nangyari kaya nasirang Undersecretary Cathy Cabral na tumambad po sa ating lahat kagabi o maghating gabi. Hindi po ito yung unang pagkakataon Marami na. na ganitong nakakalungkot
At Tingnan nyo sa news mga kababayan. diyan po sa mga kawani Oh, o news. officials of DPWH. Ang pinakamataas po to date na nagkaganito Si Cabral. sinapit ay si Undersecretary Cathy Cabral. But let me just refresh Yung si Bunoan, delikado yung si Bunoan mga kababayan. po ito. Kung ako sa'yo, Bunoan, kumanta ka na. Kumanta ka na. Anyway, andyan ka na sa ibang bansa eh. Yung napapabalita, pangatlo na po ito. Meron po yung nangyaring Tingnan nyo ang pattern mga kababayan, oh. Partner yan si Cabral at si Bunoan. O si Cabral, bakit pinatakas mga kababayan? Para manahimik, hindi makapag-testify. O si Bunoan pala, pinatakas, ando na sa ibang bansa, no, para hindi makatestify. Ito si Cabral, andito sa Pilipinas, patay. Oh. ambush dyan po sa isang engineer din ng DPWH Oh. dyan po sa Ilocos Norte. Yun po yung nauna. Yung ambush sa isang engineer ng Department of Public Works and Highways dyan po sa Ilocos Norte. Kiramay din po tayo bagamat huli na sa mga naiwan ng engineer na yun. Meron din pong nangyari sa Sorsogon. Marami. Ganun Sa barn, lahat mga kababayan. din. Hindi ho, Bacolod. sa akin hindi malinaw yung cause of death. Nung civil engineer po ng DPWH Sorsogon. Ito po yung chairman ng Bids and Awards Committee. Chairman. So, na po itong nangyayari kay Yusek Cathy Cabral. Peligrosong panahon. Bakit po natin kinakailangan Meron pa, marami pa na hindi mo nakita Attorney Vic. usapan ito sapagkat napakarami pa pong nanganganib ang buhay. Yung mga lehitimong kritiko, yung legitimate dissenters of this corrupt and bankrupt Marcos Jr. administration, katulad ko po, hindi po tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan. Kanya dapat natin itong pag-usapan. Subalit pag-usapan ho muna natin yung mga kagaya niyan, opisyal at kawani ng DPWH. O di kaya, yung mga kawani na may kinalaman sa delivery ng mga mali-malitang pera. Hindi ba't nagpahayag si dating Congressman Zaldico? Yung statement Kasi Zaldico, di ba, binantaan na din daw siya mga kababayan na igugurgurin siya. po ni Zaldico, Oh. maituturing po yung direct evidence. Maituturing po yung direct testimony. Ang problema lang talaga, meron pong abogado si dating Congressman Zaldico, and these are all good lawyers. Ang pinagdidiskursuhan lang ho natin dito so you can form your own dependent and principled opinion on the matter. No? Yung pagbubunyag ni Zaldico, hindi po pwedeng bastang sabiing inadmissible or hearsay or violation of rules of court, yung res inter alios acta rule or violation po ng Article 3 Section 14 ng ating saligang batas kung saan may karapatan po yung inaakusahan na makaharap niya ng face-to-face yung nag-aakusa sa kanya. Nariyan po yan. Nandyan po yan sa saligang batas. Nandyan din po yan sa supplementary law kagaya ng ating rules of court. Subalit, pagka ganito kalawak ang korupsyon, yung direct testimony, yung direct evidence na ibinunyag ni Zaldico, yung 100 billion pesos insertion na ipinag-utos mismo ni Bongbong Marcos. Ayon sa paglabas si Zaldico, yung 25 billion pesos na kanyang i-deliver kay Bongbong Marcos. Yung hatian nila ni dating Speaker Martin Romualdez. Yan. Isa lang ho, ito po yung mga halimbawa na paano niya ngayon ito pangangalagaan. Yung buhay po ng mga taong kagaya nito ay nanganganib. Peligrosong panahon, pero ang lugi po, kagaya ng mga Kaya kayong mga wala pa, hindi pa pumasok dyan sa kalakaran iyan. Iwasan nyo na. Dahil eto talaga mangyayari sa inyo, Walang takot itong mga kababayan Mga taong walang takot itong pumatay mga kababayan. nagbuwis na ng buhay ng mga empleyado at opisyal ng DPWH. Kawawa ho yung pamilya, ang daming sinasabi na ito'y kumita, bilyong-bilyong piso, pero nakita ho ba ninyo yung video how the body was being retrieved? Mature talk naman po ito. So pasintabi sa mga nanananghali, alam kong gusto lang din ninyo na real talk usapan. Pero yung video po na nag-circulate, kung paano nare-retrieve o kinukuha o kinokolekta yung katawan ng USEC ng DPWH.
kalunos-lunos po, hindi ba? Kalunos-lunos. Kagaya nga po nung palagi ang sinasabi na hindi ho tugon sa buhay yung limpak-limpak ang iyong kayamanan. Limpak-limpak nga ang nakamal mong kayamanan, pero ito naman ang iyong sinapit. Ano? And I remember the favorite quote of my mother when she was still alive. We are not made rich by what is in our pockets, but by what is in our hearts. Importante ho talaga may pagmamahal sa bansa. Meron hong pagmamahal sa mga sa kasalukuyang henerasyon ng kabataan. Kawawa naman ho ito kung hindi natin naayusin ang ating bansa. At yung darating pang henerasyon. Peligrosong panahon. Peligrosong panahon. Peligro po ito. Pero paano natin mapangalagaan yung kanyang nalalaman? Paano natin maprotektahan yung mga ebidensyang hawak niya? He is being challenged by those in the corridors of power now. Kanyang OJ, Ombudsman, muwi ka dito, harapin ka namin. Alam naman natin na ito isang bravado lamang. Bravado. Taong nasukol na. Muwi ka dito. Hindi ho patas yung ang dadatnan niyang laban pag umuwi siya eh. Kaya nga siya lumabas dahil base doon sa video niya, siya'y pinalabas. Lumabas ka na muna, kami nang bahala sa'yo, ariglado ka na. Mamumuhay ka na ng marangya, kami nang bahala sa'yo. Subalit nung naramdaman niya na siya ay linalaglag, nagdesisyon ho siguro yung tao na tika muna, kabahagi ako nitong web of corruption, itong may conspiracy pong naganap eh. Pero malinaw kay Saldico, hindi siya ang mastermind. Maaring siya yung bastonero ng mga magnanakaw. Siya yung Ano lang siya, yung mga kababayan, instrument. direktor ng mga magnanakaw, pero hindi siya ang mastermind. Itinuro na nga niya yung mastermind. So paano natin pangangalagaan yung kagaya niyang testigo na eyewitness testimony po yung kanya. Nakita niya, nakaharap niya, parehas po ito yung lagi kong rini-refresh sa recollection ng mga mulat na po nung panahon ng impeachment ni dating Presidente Erap Estrada. Yung star witness po ng prosecution, si Ginang Clarissa Ocampo, yung executive ng BDO na ngayon, Equitable Bank dati, BDO na ho ngayon. Tinanong siya paano siya nakatiyak na pinirmahan at si Pangulong Estrada ang pumirma doon sa signature specimen card sa ibabaw ng pangalan Jose Velarde. No? Ang sagot niya, I was a foot away. Ganon kalapit. Ganon din po ang value, yung probative value, yung evidentiary value nitong pahayag ni Saldico. Eyewitness testimony po ito eh. Direct evidence po ito. Direct testimony po. Ang problema lang natin mga kababayan, paano mo ngayon pangangalagaan kung anong nalalaman nito? Kasi pwede sanang deposition. Yung mga maalam po sa batas, yung mga lawyers, nakasbaybay, yung mga law students, yung deposition, isa pong mekanismo ito to preserve yung testimonya, whether nung testimonya ng witness ng prosecution or testimonya ng witness ng depensa. Ang problema, babangga po ito doon sa nauna na nating na-diskurso kanina, yung Rule 130 Section 28 ng Rules of Court, yung res inter alios acta rule, na hindi ka pwedeng ma-prejudice o madehado dahil sa isang direct na testimonya ng isang tao na dinadawit ka. Bakit? Nakaugat po iyan doon sa Section 14, Article 3 ng ating saligang batas, paragraphs 1 and 2, na meron pong ang akusado po ay presumed innocent until proven guilty, at yung akusado po ay may karapatan na makaharap niya ng face-to-face at ma-cross-examine niya yung taong nag-aakusa sa kanya. Subalit katangi-tangi po itong anomalyang dulot ng illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 national budget. Doon po talaga nakaugat yan eh. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang simula't katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay ang ating taunang budget. Yan po talaga yung source of all evil pagdating po sa governance, pagdating po sa gobyerno. Hindi pwedeng, mainam na rin po yun. Wala akong makitang iba na pamamaraan, kundi mag-execute po sila ng affidavit outside of the court at ito ay panumpaan na lamang nila. Hindi lamang po ni Saldico, di ba? Sinimulan ko lang po kay Saldico dahil seemingly siya po yung talagang maraming alam, siya po yung maraming ebidensya, siya po yung maraming komento,
Kagaya po yung mga dokumentong nailabas na ang dami po, bilyon. I think 5 or 10 billion pesos ang ibinuhos sa Quezon City. Dito po sa aking lungsod ng aking kapanganakan, naglingkod din po ako sa local government dito, sa barangay at sa City Hall. 10 billion ang ibinuhos di umano mula sa 2025 GAA sa Quezon City. Yung mga kababayan po natin sa Blue Ridge, mga 100 or 300 million pesos nakalagay po doon improvement of roads sa loob ng Blue Ridge. 100 to 300 million. Alam ho ba ninyo kung gaano karaming kalsada yung 100 to 300 million? Ang barangay Blue Ridge po ay barangay ng mayayaman. Maayos po ang kalsada. Hindi po yun pinapasok ng mga truck maliban lang sa truck ng basura na hindi naman ganoon kabigatan para mawasak ang kanilang kalsada. So yun po yung mga bagay na siguro yun din. Ang laman, di ba, few months back or a month ago ay napabalitang nawala, ninakaw yung laptop ni nasirang Yusek Cathy Cabral. Yung laptop niya mukhang doon encoded lahat ng mga tumanggap ng proyektong Ghost Project, whether flood control or imaginary road widening, road improvement, road concreting. Nandoon po sa laptop niya yon. Nawala po iyon a month or 2 months ago. At kagabi nga, tumambad sa atin yung balita na yung mismong nagmamay-ari ng laptop ay nawala na rin. Nilisan na rin po tayo. Kaya peligroso po yung ating panahon. Hindi po siya yung first ranking official of DPWH. Again, few months back, merong isang engineer na inambush ng DPWH na konektado naman sa DPWH ng Ilocos Norte. Bukod po dyan, meron rin isang natagpuang patay na engineer ng DPWH konektado naman po sa probinsya ng Sorsogon na nagkataong siya ang chairman ng BAC o yung Bids and Awards Committee. At pangatlo, ito nga pong si Yusek Cathy Cabral. So nakakatakot po yung panahon. Kaya lang, pag nauubos na po yung may kinalaman dito sa most corrupt budget ever, itong pinakamalawak, talamak, lantaran, harapang korupsyon at kurakot, dulot ng flood control funds anomaly, dulot ng ghost flood control projects at dulot ng substandard projects sa DPWH, ang lugi po rito, tayong mga mamamayang Pilipino. Nais ko lang pong pasalamatan itong almost 1,800 live viewers po natin. Salamat po sa inyong pagpapatuloy sa akin ngayong araw. Batiin ko lang po muna si Winnie Paran ng Macau. Maligayang Pasko po pala sa lahat sa inyo ha. Baka hindi ako makapag-live between now and Christmas Eve. Kunin ko na ho yung pagkakataong bumati sa inyo ng maligayang Pasko. Si Dalia Munro ng Vancouver, Tessie Amanuma ng Tokyo, si Jen Bautista ng Singapore, si Amarol Retep. Attorney Vic, may susunod pa kaya kay Yusek Cabral? Ito nga po, Amarol, yung ating pinag-uusapan. It's not a joking matter. It's not something that we should take lightly. It's not something that we should celebrate because ang buhay ay buhay. Kahit ano pa ang tingin nating may kinalaman, ang buhay po ng tao ay higit na mahalaga sa kahit na ano pa mang kayamanan, pera, bilyones man yan, o katanyagan o posisyon sa buhay. Si Maribel Santos ng San Francisco, USA, si Dex Guevara ng UAE, kay Alex Raraco ng Coronadal City. Ingat po lagi, attorney. Maraming salamat, Alex, at yung mga kababayan natin sa Coronadal City. Kay Yvonne Delfin, I'm reading your book. God bless. Thank you ha. At ganun din kay at Girly Sevilla 59. Dami yung nagtatanong. Ito po ay available sa lahat ng fully booked branches nationwide, sa Lazada, sa Baybayin Bookstore, at sa Amazon. Ganun din online. Pwede po kayong check nyo po yung aking description box sa YouTube channel. Nandyan po kung paano mag-order online. Marami pong nagtatanong kahit saan po ako magpunta. Nasa available po ito. Pinakamadali po sa fully book, sa Baybayin, sa Lazada, sa Amazon, sa TikTok. Available po ito sa TikTok. Pwede po kayong bumili at sa online. So maraming salamat. Si Yvonne Delfin, thank you. Si Lala Tuplano,
Attorney, naway makaahon tayo in 2026 in God's will. Tama po yun, in God's will. Ami Exit ng Italy, Emily Taberara ng Canada, si RJ Eclim Monino, ingat po sa mga bangag, Attorney. God bless po sa inyong lahat. Salamat, RJ. Joshua Breva from Riyadh, Saudi, nakikinig. Mabuhay po kayo. Si Isha 1011, stay safe po lagi. Maraming salamat po sa oras na binibigay ninyo. Maraming salamat din po sa oras na pinapahintulot ninyong makapiling ho ako. No? So, peligrosong panahon. Paano natin kaya maabatan yung tanong po kanina na may susunod pa ba? Ayaw nating isipin, subalit yan po ay isang bagay na maaring maganap pa. Kaya ang pinag-uusapan ho natin, paano natin maprotektahan yung mga may nalalaman. Ngayon po magpapasko, 7 araw bago po magpasko, may hindi lamang po kasi yung dating engineer na inambush sa Ilocos Norte, yung chairman po ng Bids and Awards Committee ng DPWH sa Sorsogon. At ngayon naman po, maaari po ito maging star witness din corroborating ko ano man ang sinabi ni Zaldico, itong si dating Yusek Cathy Cabral. Hindi po kasi, sigurado haharangin po na abogado po ko haharangin ng abogado yan, na hindi pa pwedeng gawing admissible yung affidavit na in-issue outside of the trial court. Ang problema, wala pang kaso Hindi rin pa pwedeng humirit ng deposition yung mga abogado nung may mga kinalaman sa pinakamalaking krimen ng pagnanakaw, itong grand theft of our budget, of our national budget, grand theft of our national treasury. Ninanakaw po lahat Ang problema, saan korte ka dudulog? Yung mga empleyado po ng DPWH, nakikisa po ako sa inyo, na nirespeto ko po kayo, mas maraming matitino dyan sa DPWH. Subalit, higit pong malawak at malalim na ang demoralization. Inunang kinulong yung mga lowly employees of the DPWH. Ano pong layunin? Palabas lang po ng Marcos Jr. administration. Tapos na po yung self-imposed deadline nilang December 15, may kakasuhan, may makukulong 7 araw mula ngayon, magpapasko na. Ang araw na lamang po ng trabaho ay sa Lunes at sa Tuesday, December 22 and 23. Sinasabing baka may makulong na, alam po nyo, ito'y malisyoso din Hindi ko sinasabing hindi dapat arestuhin yung mga nagkasala dito sa flood control projects. Anomaly, diba? Kaya lamang, kailan mo ilalabas ang warrant? Sa Lunes? Sa Tuesday? Knowing fully well na wala ng opisina ng 24 ng 25, pagpapaskuhin ninyo sa kulungan, assuming bailable yung isasampa ninyo at assuming may bail recommended kung sino mang korting mag-i-issue ng warrant. Ito po'y palabas para lamang sabihin may ginagawa ang Marcos Jr. administration. Nasaan na? Nasaan na yung mga malalaking isda, yung mga balyena, yung mga pating? Diba? Ito nga rin po yung ating yung ipokritong paring Katoliko, si Father Flavi. Padre, hindi ka ba nakukonsensya? Isang katawan na naman ang tumambad sa katauhan ni dating Yusek Cathy Cabral. Maaring siya'y nakonsensya. Maaring on volition yung nangyari, maaring may foul play. Again, these are all speculation until and unless yung totoong pulis ng Pilipino, yung pulis ng Pilipinas ay maglalahad ng tunay na resulta ng investigation. Walang cover-up, di ba? Ito dapat yung ipinaglalaban ng mga mapagkunwari, yung mga hunyango, yung mga ipokrito, na kagaya ng Padre Flavi. Ang ingay-ingay niya doon sa bagay na cleaner na ng COA, nagsuot pa nung habito ba tawag doon sa suot ng padring yon? Bakit? Sa pagsusuot mo ba, nagposturang pari ka pa? Mas naging credible ba yung gawa-gawang kasong isinampa mo? Bakit? Pag binasbasan mo ba yan ng holy water or banal na tubig, magiging tama ba yung malimbintang na ifinail mo sa ombudsman? Bakit ang tahimik mo pagdating dito sa mga mahalagang usaping panlipunan? Ito dapat ang pinagninilay-nilayan ng mga Katolikong katulad ko. Mas maraming matitino ng leader ng simbahang Katoliko. Mas maraming matitinong obispo, pari, at mga laiko. Sinisingle out lang po natin ito dahil offensive po yun, dahil nagsuot pari ka pa, tapos peking kaso ang dala mo. Anong itinuturo mo doon sa mga batang miyembro
ng simbahang Katoliko. Na basta't pari ka, kahit magsinungaling ka, absuelto ka. Baulik po tayo rito sa peligrosong panahon. Tapos na po yung deadline nila na may makukulong. Nagbuwis ng buhay ang isang opisyal ng DPWH. Kaya po natin ito pinag-uusapan. Sa diwa po ng Kapaskuhan, dapat maintindihan nung may mga kinalaman sa anomalyang ito. Kagaya na lamang nino. Saldico, of course, number 1. Yung Sergeant Orly Gutesa. Nasaan na yung Sergeant Orly Gutesa? Nasaan na ang kanyang pamilya? Yung sinabi ho niya, kinorroborate po, vinalidate, inamin ni Saldico. Yung unang-unang sinabi niya sa Blue Ribbon Committee hearing. At later on, syempre, nagipit na po yung tao, papirmahin mo ng kahit ano yan. Baka pati yung pag-amin sa kung siya yung nakabaril, yung yung fatal shot na pumatay kay Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, aminin din niya eh. Bakit? His family's safety is on the line. Kahit anong isubo mong papel dyan, pipirmahan niya. Dahil ba siya'y mahina o masama? Hindi. Human nature po yun eh. Walang amang papayag na malalagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya, ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. So kagaya ng Orly Gutesa, paano yung nalalaman nung secretary ng DPWH na si Manny Bonoan na nagpakalayo-layo na rin? Hindi na natin nalalaman kung nasaan. Ito nga, kung may kinalaman din, subalit lumisan na po at tumambad sa atin yung balita kagabi, yung dating Yusek Cathy Cabral, yung Robert Bernardo, dating Yusek, yung DBM Secretary, Amina Pangandaman. Yung mga kamag-anak po ng mga taong nababanggit ko, protektahan po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na kagaya nila Saldico, Orly Gutesa, Manny Bonoan, Robert Bernardo, si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin. Hanggang ngayon walang kaso. Malinaw, diniin ito ni Robert Bernardo. Kasama yung try-give or try-give Olaybar. Malinaw, positibo, dineklara ni Robert Bernardo. Hindi pwedeng sabihin yung same defense na ginagawa nila doon sa payag ni Saldico na ito'y hearsay, ito'y inadmissible in evidence sapagkat hindi ito under oath o di kaya ay hindi ito na under oath dahil ito po ay pinanumpaan mismo ni Robert Bernardo diyan po sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung Mark Tiksay, si Ponyong Gabonada, yung congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro, yung Arnan Panaligan, yung Regional Director ng Region 1 ng DPWH na naman, na si Ronel Tan, si John Paul Estrada, nasaan na po ang mga taong ito? Yung Attorney Pechi Espera, if I get her name right, Attorney Pechi Espera, yung nagnotaryo sa dokumento ni Sergeant Orly Gutesa. Yung mga kamag-anak po nito, imaginein po ninyo yung sinapit ng 3 matataas na opisyal ng DPWH. Maari pong wag naman, maari pong sapitin din nila yung malungkot at kalunos-lunos na sinapit nung 3 matataas na opisyal ng DPWH. Ano ho ang ibig kong sabihin? You talk to these people. Asawa ninyo, kapatid ninyo, tatay ninyo, tiyuhin ninyo, ninong ninyo, business partner ninyo, o kung ano man, kaibigan ninyo, kaklase ninyo mula elementarya, kausapin ninyo. Kung ano man ho ang nalalaman nila, better to reduce it in writing, in affidavit form, panumpaan ninyo, maganda nga recorded pa. Tsaka na ho problemahin kung paano yung magiging evidentiary or probative value nito or whether this will be considered inadmissible or hearsay. Ang importante ho ay ma-preserve o mapangalagaan yung nalalaman ng mga taong ito. Kausapin po ninyo, protektahan ninyo itong mga mahal nyo sa buhay. Ulitin ko Saldico, Orly Gutesa at yung pamilya ni Orly Gutesa. Si Secretary Manny Bonoan. Mahirap naman. Magpakalayo-layo ka, baka nag-i-enjoy ka ngayon. Kung nasan ka, baka may snow pa dyan na Secretary Manny Bonoan. Pero yung taong nakatrabaho mo at malapit sa'yo, alam kong by now, alam mo na ang sinapit. Gagambalain kayo ng inyong konsensya. Gagambalain kayo ng inyong puso, diwa at pakiramdam. Hindi kayo titigilan nito. Bakit?
marami na hong nagbubuwis ng buhay. Huwag na ninyong pagtakpan at huwag na kayong magpagamit sa inyong nalalaman. Ganon din yung ICI na budol. Mabigat kung normal ang pag-iisip ng bumubuo sa ICI. At meron po dyan, kagaya po nung magaling na country manager po ng SGV. Ayos po ito, professional, CPA, respetado, si Ma'am Rosana Fajardo. Yung sinapit po ni Yusek Cathy Cabral, I do not know kung napatawag nila yan, naimbestigahan nila yan, natanong nila yan. Pero nung ito siguro tumambad sa kanyang kamulatan, yung sinapit ni Yusek Cathy Cabral, Ma'am Rosana Fajardo, mag-isip po kayo. Huwag ho kayong paggamit. Can you really look at your family, your peers, your colleagues, your clients, and the Filipino people diretso sa aming mga mata at sabihin ninyong hindi kayo nagpagamit upang pagtakpan ang trilyong pisong anomalya na inyong kunwaring iniimbestigahan. Hindi nyo po kailangan maging bahagi ng ICI. You have a flourishing career as country manager of SGV. Wala pong dangal na manatili diyan. So ito pong mga taong ito, si Robert Bernardo, si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin, Trajib Olivar, Mark Tiksay, yung Ponyong Gabonada, yung Congressman Arnan Panaligan, yung Regional Director ng Region 1, Ronel Tan, at yung John Paul Estrada. May mga kamag-anak naman to, tiyak. Sana ho'y kausapin ninyo and paano nyo sila mapoprotektahan, di ba? Paano nyo sila mapoprotektahan? Kausapin po nyo. Ilahad na yung kanilang nalalaman in affidavit form, panumpaan, i-video na po iyan. At dito po kasi nagkamali ang lahat. Si Balitang Hopya Mani Popcorn, tama rin po ito. Parang hindi naman personality ni Cabral na mahina ang loob para lang gawin niya yung sinasabing ginawa niya. Yung pagpapatiwakal. Yun nga, tamang obserbasyon din po yun. At dapat na ring protektahan yung driver ni Yusek Cathy Cabral. Yung kamag-anak, asawa, mahal sa buhay, anak, dapat po ninyong kausapin. Kung sino man yung driver ni Yusek Cathy Cabral, protektahan niyo po iyan. Protektahan niyo po iyan. Kawawa po yung mga yan. I-reduce niyo na po in affidavit form. I-video niyo na. And for whatever it's worth, ma-preserve yung inyong nalalaman. Kagaya po yung 20 pa yatang security detail ni Zaldico na naging kasamahan ni Sergeant Orly Gutesa. Yung mga yun, nanganganib din po yun because they can corroborate yung sinabi po ni Sergeant Orly Gutesa na kinorroborate at validated at inamin din ni Congressman Zaldico. Pansinin po natin ito, nagpapapansin itong at Jetty T7823. Alam mo ninyo, naintindihan namin bakit kayo nagiging troll. Mukha ho kasi kayong pera. Pero pinag-uusapan ho natin dito, 3 buhay na ang nawawala. Kung happy ka sa 7,000 piso, wag mong itulad ang higit na maraming Pilipino na alam ang nangyayari, mulat sa nangyayari at kabahagi sa mahalagang usaping panlipunan. So ito pong mga taong ito, peligrosong panahon dapat po itong maprotektahan. Yung mga kamag-anak, kausapin po ninyo yung John Paul Estrada, yung Mark Tiksay na tagatanggap po ng pera, isipin po nyo yun. Kung mahal nyo itong mga kamag-anak ninyo, you talk to them. Sabihin na nila yung kanilang nalalaman. At yung anuman ho ang nangyari, doon sa totoong nangyari kay dating Yusek Cathy Cabral, alam ho ninyo, mahirap din kung dala-dala mo, pasan ng balikat mo, yung problemang hindi lang naman ikaw ang gumawa mag-isa. Kung marami kayo, distribute the load. Sabihin mo yung nalalaman mo. Huwag mo nang pagtakpan yung mga taong tingnan niyo ninyo, kung meron man siyang pagtatakip na nagawa o ginawa, nasaan na po siya ngayon? Yung mga pinagtakpan niya, nandyan pa, very much around, enjoying the fruits of their thievery, di ba? Yung mga anak, nandyan pa, nagpapakasasa sa nakaw na yaman. So, yun po yung delikado rito.
Again, paano natin ito mapoprotektahan? Babalik po tayo. Yung nakatangi-tangi at nag-iisang forum na kung pinagpatuloy sana with integrity and independence, baka yung mga taong nasa panganib ngayon ay mas protektado. Yung mga taong nagbuwis ng buhay, baka buhay pa ngayon. At kapiling pa ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong parating na Pasko, 1 linggo mula ho ngayon. Ano po yung institusyong yun? Yung Senate Blue Ribbon Committee. Yun na lang ang natitira. Kung doon sana sila nakapagsalita, hinayaang malayang maglahad ng kanilang nalalaman, itong pinag-uusapan po natin ngayon sa peligrosong panahong pamagat, na preserve po sana yung kanilang nalalaman. In affidavit form, notaryado, pagdating sa Senado, notaryado, nakapanumpa pa, na cross-examine pa. Yun po yung kahalagahan ng Blue Ribbon Committee hearing eh. Kanya lamang nasa laula na eh. At sinabi nga, isang hearing o baka wala ng hearing, terminated na. Paano mo ite-terminate? Ang dami nang namamatay. Ito dapat ang pinag-uusapan ninyo sa inyong mga magaganap pang Christmas parties, reunions, family gatherings on the 24th and on the 25th, kailangan po mulat tayo. Yung nag-iisang venue kung saan sana mailalahad nila at mapoprotektahan yung kanilang nalalaman, yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. Tama po yung direksyon noon nung kay Chairman Dante Marcoleta, Senador Dante Marcoleta. Wala ho Saan ka nakikita nag-hearing yung chairman, hindi na pala siya chairman, inilalim na, di ba? Bakit? Kasi yung direksyon niya tatamaan na Nasa tarangkahan na puno ng Malacanang After that, pumasok na sa loob ng Malacanang. Itinuturo na, nandoon na. Anong nangyari? Tahimik po sila. Hanggang ngayon, walang kaso. Yung Adrian Bersamin, yung Trigib Olaybar, yung Mina Pangandaman, mahirap po yung presyo. Kung hanggang ngayon tinatawagan sila, wag ka nang magsalita, pinipressure, hindi po safe yan. So I appeal sa mga kamag-anakan ng mga taong ito, at marami pa. Dami pa pong binanggit dito But especially si Orly Gutesa, yung pamilya ni Orly Gutesa, si Cathy Cabral kasama po sa listahang ito pero wala na hindi na naabatan. Robert Bernardo, Amina Pangandaman, Adrian Bersamin, Trigib Olaybar, Mark Tiksay, Ponyong Gabonada, Arnan Panaligan, RD ng Region 1, Ronel Tan, John Paul Estrada, Attorney Pechi Espera. Kausapin po ninyo. Always side with the Filipino people. Wag nyo na pagtakpan itong mga magnanakaw na ito at the expense of your very own life. Mahirap po yun.